Ito nga pala na naman yung araw na naiimbitasyon na naman kami. Oo, para kumain sa tirahan ng kakambal ni Habi. Bale, nagluto na naman yung asawa niya. Bale, pang-apat na araw na ata kaming kumakain doon. No? Pang-apat na araw na imbitasyon. Kasi nga yung tirahan kasi nila maluwag. Ang tirahan namin ay masikip. So, kami na lang lagi ang pumupunta dun sa bahay nila. Actually, halos magkatabi lang naman ang building namin. Isang lang, pagitan na building. Tatawid lang kami. Tapos yun na. Kahit pa paano, malapit lang naman. O di ba kay hindi naman hassle. Kasi walking distance lang din naman. So yun nga. Habang naliligo nga si Habi, ayan, at inaayosan ko nga yung aking habibi. Kasi nga, kailangan talaga may pinapahawak ako sa kanya. Ayaw niya talaga yung, super likot niya talaga, oo. Tatayo yan, mamaya, hinahabol ko. Kung minsan pag sinasabi ko naman na pupunta kami dun sa bahay ni Akel niya. Tapos yun nga, naman, nagbabait-baitan mabait-baitan pag alam niyang lalabas kami. Ganyan yung ugali niya. Pero pag hindi mo sasabihin sa kanya na lalabas kayo, ay naku, tatakbo yan. Ayaw niyang naayusan, lalo na especially sa buhok niya. Ayaw niya talagang nahawakan ang buhok niya. Oo, minsan talaga ang dami kong pinapahawak sa kanya. Minsan binibigyan ko ng pagkain, ganun. Oo, kasi talagang super likot talaga. Yung katumbas niya ay dalawang bata. Kababaeng tao, ewan ko ba, super likot niya. Ayan nga, at syempre pagkatapos ko nang naayusan ng aking habibi, syempre hindi mawawala ang skincare ni Inday. Ay at simple lang naman, yan lang yung ginagamit ko pag lumalabas ako. Oo, para sunscreen lang, simple sunscreen, tapos konting retouch sa lips, ganun lang. Hindi na nga din ako nung minsan pinapasundan ko na lang yung kilay ko ng lapis. Oo, ganun lang ako kasi pag lumalabas kami, kasi nga dito lang naman malapit sa amin. Hindi naman kami gagala, diba? Kahit pa paano ay magkapag-ayos-ayos naman kasi nga syempre kasama makikita na naman namin yung asawa ng kapatid ni Habi. Ay batang-bata yun, kaya syempre may edad na ako, kaya kailangan ko din magpaganda, charot. Pero mature talaga yung itsura ng mga lahi nila. Oo, naobserbahan ko, kasi nga talagang ewan ko ba, siguro sa mga nila kinakain or sa lifestyle na rin nila siguro. Kaya ganun yung mga katawan nila. Tapos yun nga, mature talaga silang tingnan. Alam nyo ba, ang napansin ko din chika ko to. Nung pagkadating niya, bali kumain kami doon, 'di ba? Tapos then pangalawang araw kumain ulit kami doon. Ang napansin ko yung damit niyang suot nung unang punta namin, yun na naman yung suot niya, yung pangalawa. Bali napansin din ni Habi yun. May kababae niyang tao, hindi nagbibihis pala ang mga lahi nilang babae din. Yun yung sabi ni Habi. Oo, talo pa ni Habi kasi nga malinis sa katawan si Habi. Oo, yun din napansin ni Habi. Sinabi niya sa akin, hindi nagbihis yung hipag ko, sabi niya. Oo, tawang-tawa ako kasi siya yung nakapansin. Ala, chismoso din si Habi. Ay, oo, pangalawang araw, nakita nga namin talaga napansin ko nga din talaga nung sinabi niya sa akin. Hindi ko talaga mapapansin. Pero nung nga, oo nga, hindi nagbihis, baka hindi pa naligo. Ganun pala talaga sila. Ewan ko, pero sabi kasi ni Habi, mapababae, ganun yung ugali nila. Kaya kung minsan talagang na din si Habi, parang gusto din niyang pagsabihan yung kapatid niya na sabihin sa asawa niya. Kasi yung kapatid niya natuto na kay Habi, natuto na siya sa paglilinis ng katawan. O diba? Kasi yung mga lahi nila talaga, karamihan talaga madudumi. Kaya nila lahat, halos nila lahat. Pero hindi naman lahat, kasi nga ibang-iba talaga yung yung ugali ng inihabi kumpara sa kanila. Ayan na nga, alas 7, alas 8 ata nung alas 7, 7:30 nung nakarating na kami dyan sa sa bahay nila. At kahit pa paano, hindi na kami nawala kasi
pabalik-balik na kami dyan. Alam na namin yung pupuntahan namin kasi nakakawala talaga pag first time mo dun sa mga door na nilalagay nila sa mga room numbers. Ayan na nga ang aking kwento, guys. Thank you for watching. That's all for today's video. Love is God bless everyone.